Well, una, naaprubahan kasi yan sa national budget eh. Di ba? Mhm. Ibig sabihin, naaprubahan yan. Ikalawa, ay dadaan naman yan sa COA eh. At wala pa naman tayo nababalitaan ang notice of disallowance. Mhm. At mukhang hindi naman yan ginastos lang 11 araw. Nako. No? Hindi naman yan ginastos ng 11 araw. No? Ikatlo, wala pa naman tayo nababalitaan na piatos. Wala pa naman tayo nababalitaan na NOVA. No? Kaya okay lang naman na yan ay dumaan din sa sa pagsusuri, dumaan sa investigasyon para rin wala rin masabi. 'Di ba? Para wala ring masabi. Pero usually may mga red flags yan eh. Halimbawa, yung notice of disallowance, no? Tapos usually when there is a smoke, there is fire, 'di ba? Kaya ang naging controversial kasi dun sa confidential fund ni Vice President Sara ay naubo siya in 11 days. No? Tapos nung binusisi, ayaw harapin yung issue. Kung ano-anong mga gaslighting yung ginamit para hindi pag-usapan. Until malaman natin, may notice of disallowance pala. Diba? Until malaman natin na may mga dinisperse pala na milyon-milyon na kung sino-sino mga pangalan. At ngayon, lumabas sa National Statistics Office, 405 sa mga pangalan na ito ay wala namang birth certificate, walang marriage certificate, at wala namang death certificate. So, sila siguro, yung parang yung kiti-kiti sumulpot sa suka. No? Yung ganun, hindi na i-register. So, mahalaga siguro yung mga ganong klaseng red flag. Sabi nga ni Heidi Mendoza kahapon, nung nagkausap kami kay Shelo Magno, pinaliwanag niya, no? Ano ba yung mga red flags na tinitignan ng COA, no, diyan. So, tingin ko nagsisimula pa lang ito at para walang masabi kahit sino, edi buksan nila yung mga dokumento nitong confidential at saka intelligence fund na ginastos ng 1 taon. Ikalawa, kung ikukumpara mo dun sa confidential at saka intelligence fund ni Digong, doble pa rin yung kay Digong. 10 billion yun eh. No? Mas malaki eh.